Muling nagtungo sa tanggapan ng Ombudsman si Health Advocate Dr. Anthony Leachon para isumite ang supplemental verified complaint laban sa ilang opisyal ng pamahalaan. Sa pagkakataong ito, kabilang na sa reklamo si dating Budget and Management Secretary Amina Pangandaman kaugnay ng umano'y kontrobersyal na paglilipat ng 60 billion pesos PhilHealth Fund. Si Almar Forzuelo magbabalita. Araw ng Huwebes, Mayo 28, bumalik sa Ombudsman ng Health Advocate na si Dr. Anthony Leachon upang isumite ang supplemental verified complaint laban sa ilang opisyal ng pamahalaan. Patatandang nitong mga nakaraang araw ay inireklamo ni Leachon sa Ombudsman sina Finance Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal kaugnay sa 60 billion pesos fund transfer mula sa PhilHealth patungong National Treasury. Ayon kay Leachon na dating PhilHealth Independent Director at dating DOH Special Advisor, pasok sa threshold ng ill-gotten wealth ang issue sa paglilipat ng pondo. Bukod sa plunder, sinampahan din umano nila ng reklamong technical malversation ang mga respondent dahil sa paglilipat ng pondong nakalaan para sa PhilHealth. Isinampa rin ang reklamong graft at iba pang paglabag. Kabilang din sa reklamo, sina Finance Acting Secretary Frederick Go, Budget Acting Secretary Rolando Toledo, Health Secretary Ted Herbosa at ang dating PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma. Hindi rin nakalusot sa asunto si dating Budget and Management Secretary Amina Pangandaman. Sa isinumiteng supplemental verified complaint ni Leachon, sinasabing may basbas umano ni Pangandaman ang paglilipat ng 60 billion pesos fund mula PhilHealth patungong National Treasury. Pero ini-include ko ngayon si Secretary Amina Pangandaman kasi during na craft po yung budget na yon related to the 60 billion transfer, siya po yung Department of Budget and Management Secretary. And I understand si Acting Secretary Rolando Toledo na napalitan na, siya yung USEC. So i-retain pa rin natin siya kasi kasama siya doon sa pag-approve ng SARO, NCAs, yung mga papeles noon po. So gusto lang natin na linawin ano yung participation nila, bakit po pinirman. Binigyan din ni Leachon na mahalagang may paliwanag ng mga respondent kung bakit nila pinirmahan ang paglilipat ng pondo patungo sa National Treasury. Relevant to yun yung economic managers during that time, si Department of Finance Secretary Recto, ngayon ay si Frederick Go, and then yung DBM, extremely relevant lalo na siya ang nag-approve nun, and then sinalo lang ni Rolando, pero kailangan sila mag-explika. Matatandang nauna nang ipinaliwanag ng gobyerno na ginamit umano ang pondo ng PhilHealth para sa iba't ibang proyekto at programa ng pamahalaan. Pero ayon kay Leachon, hindi dapat gamitin ang pondong pangkalusugan sa mga proyektong hindi direktang may kaugnayan sa health services. Pero ang nakaatas sa batas, hindi po pwedeng gamitin ang pera ng kalusugan, 60 billion, na hindi direktamente related sa health, indirect. So dapat may fidelity tayo to the Constitution. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.